Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. Ito po muli si Melvin at welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga online lending app na aking in-applyan na hindi nagpapakita ng repayment plan bago pa man ang result ng ating application or habang tayo'y nag-a-apply pa lang at rejected ang aking application sa mga ula na ito guys. Pero nagtaka po ako guys, alam nyo kung bakit? Rejected na nga yung application ko pero kinabukasan tumatawag pa rin sa akin at text ng text at ang sabi nila qualified daw ako sa kanilang loan offer. At halos araw-araw po silang tumatawag at nagtitext guys. Ano kayang trip ng mga ula na ito? Kaya ngayon guys ay isa-isahin ko silang ipapakita sa inyo at iisa-isahin ko na rin ipapakita sa inyo kung ano po yung mga personal information na kinukuha nila sa atin at kung ano ang mga sistema ng kanilang application. Kaya wag na nating patagalin pa bago po tayo magsisimula. Sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may mga reviews, may mga honest experience ako sa mga ula na naglalabasan ngayon. So, let's go! Just watch this! Ang una ko pong ipapakita sa inyo guys ay itong microloan. At syempre dinaanan ko muna ito sa Play Store at hinanap ang kanilang app. At pag search ko, meron naman pong microloan sa Play Store. So ngayon ay in-install ko guys. Pagkatapos kong in-install ay in-open ko na. First, kailangan nating i-agree ang mga agreements na ito. So nung pinindot ko na itong agree, ito po yung next. Kailangan nating ilagay ang ating active mobile number. So nung nilagyan ko na at pinindot itong next, ay kailangan pa nating ilagay dito yung code na sinend ng microloan sa ating mobile number na inilagay. And then next, ito na po ang nag-pop up. And then dito na po akong magsimulang mag-apply. Pag pindot ko nitong get funds, ay dito na po ako nagsimulang mag-fill up ng kanilang form. Ito po yung mga basic information na kunin nila sa atin. Like ang ating first name, ang ating middle name, ang ating apelyido, kasarian, at ang ating date of birth. At pagkatapos niyan, kakailanganin din nila ang ating educational background, marital status, ang ating language. Dito sa ID type guys, ito po yung mga valid ID na ina-accept nila. UMID, SSS card, TIN, passport, driver's license, national ID, voter's ID number, PhilHealth ID, postal ID, OFW ID, pag-ibig, at GSIS ID. Pagkatapos niyan, kunin din nila ang ating ID number, ang ating Facebook account, at ang ating email address. At kukunin din po nila ang ating residence info, tulad po ng ating rehiyon, kung anong province po tayo. At pagkatapos niyan, i-detalye pa natin ang ating kumpletong address. At hindi lang yan guys, may additional info pa po silang kunin sa atin. Tulad po ng ating work info, kung anong type ang ating trabaho, anong industry, ilang years na ang ating working experience, ang ating monthly income, at ang ating pay frequency. At pagkatapos niyan guys, may emergency contacts din silang kukunin sa atin. Yan po ang tawag sa ibang ula ay reference, character reference. Dalawang emergency contacts lang po ang kailangan nila guys. At kailangan ang ilagay nating mga contacts dito, contact number ng ating parents, pwede rin ang contact number ng ating asawa, contact number ng ating mga anak, pwede ring siblings, pwede ring ating mga kaibigan, at others. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys, ito na po ang next. Kailangan po nila ang ating identity. Kailangan nating picturean ng ating valid ID dito na part guys. At mag-selfie. At pagkatapos kong mag-selfie guys, ay ito na po ang result. At ayan po, nakalagay na po ang aking valid ID at ang aking selfie. Pag pindot ko nitong next guys, ay ito na po ang next. Kinuha na nila ang aking account information na wala pang repayment plan akong nakita. So ngayon, pinilapan ko na dito ang aking account type at nilagay ko na rin ang aking account number. Pag pindot ko nitong next guys, ito po yung nag-pop up.
So dahil GCash yung ginamit ko, kailangan ko lang i-confirm yung GCash number na nilagay ko. So pag click ko nitong confirm, ito na po yung result sa aking application guys. Naghihintay na ako ng result guys, pero wala pang repayment plan silang ipinakita sa akin. And then ito na po yung nag-pop up. Assessment. The audit results will be available in 10 minutes. So 10 minutes pa daw guys ang result. So close ko muna itong app guys. So nang binalikan ko itong mga 10 minutes, ay nakuha ko na po ang result guys. Ni-reject po dito ang aking application. Pero kinabukasan, nag-text sa akin at ang sabi, qualified daw ako sa loan nila. Hindi ko na pinansin. So mag-ingat po talaga tayo sa mga ganitong cash loan app guys. So ito po yung pangalawang ula guys na aking in-applyan na hindi rin nagpapakita ng repayment plan. Ang ula na ito ay tinatawag na Zip Piso. So nung sinearch ko ito sa Play Store ay meron pa naman. So yun, in-install ko at nung na-install na po siya, inopen ko na kaagad. At ito agad ang nag-pop up ang kanilang privacy agreement. So wala tayong choice dito kundi ipindutin itong agree. So nang pinindot ko na itong agree, ay ito kaagad ang lumabas. Maximum amount 20,000 pesos. At may customer service center pa po sila dito guys. So sinubukan kong pindutin ito guys kung sakaling may mga aberya ang ating application. So ito raw ang pipindutin natin. So itry natin itong pindutin. At ayan po, nilagay po nila dito ang kanilang mga contact info. May mga mobile number pa po silang nilagay dito. Nang nagbalik na ako sa dashboard at pinindot ko na itong apply now. So ganun pa rin po guys, kukunin nila ang ating mobile number. So nang nilagay ko na ang aking contact number at pinindot itong obtain para ma-verify ang ating contact number. So nang nilagay ko na ang aking mobile number at ang code na sinend nila sa ating mobile number na nilagay, ay pinindot ko na itong login. Sa Zip Piso guys ay ito naman yung mga basic info na kukunin nila sa atin. Tulad ng ating marital status, highest education, email address, ang ating Facebook account, ang ating current address, at kailangan pang i-detalye ang ating address, at kung anong residence type ang ating tinitirhan. At may collection methods pa guys. So iba din ang sistema dito guys. Nasa first page pa lang tayo ng ating application form, nanghihingi na sila ng collection method. Yung pagtransfera natin ng pira galing dito kung sakaling ma-approve tayo. At ito po yung mga bangko and e-wallets na pwede nating pagtransfera ng ating inutang dito. So ang pinili ko po dito ay itong GCash. At dito sa next step guys, ay dito na nila kunin ang ating mga contact references. At 4 po ang kinakailangan nilang mga contact references guys. At kailangan ilagay natin ay isa sa mga ito. Contact number ng ating parents or contact number ng ating asawa. Pwede ring contact number ng siblings, colleague, close friends, or pwede ring schoolmate. At ganun pa rin po sa pangalawa at pangatlo, pang-4 na contact reference. At pagkatapos kong na-fill up pa ng mga ito guys, ay ito na po ang next, ang ating identity. So kailangan ng picture ng ating mga valid ID at mag-selfie. At pagkatapos ko sa part na ito, ay saka na tayo pipili ng mga valid ID. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng Zip Piso guys. UMID, driver's license, TIN, passport, SSS, postal, at PhilHealth. So yan lang po ang mga tinatanggap niya guys. At pagkatapos kung makapili dyan, ay hingiin din nila ang ating ID number. Pagkatapos niyan, saka na ang ating personal information. Gaya po ng ating pangalan, middle name, apelyido, araw ng ating kapanganakan, ang ating kasarian, at ang purpose kung bakit po tayo maglo-loan. At dito sa baba guys, ay manghihingi pa po sila ng iba nating dokumento. Pero may nakalagay pong optional, meaning pwede natin lagyan, pwedeng hindi. Like ang ating work ID, latest payslip, driver's license, at other documents.
So sinubukan ko lang naman nalagyan ito guys, magbaka sakaling ma-approve. So itong driver's license ang pinili ko dito. Nag-upload ako ulit ng aking driver's license. At pagkatapos kong na-upload ay may face recognition pa guys. At nag-selfie na naman ako ulit. At pagkatapos niyan, waiting for the result na po ako guys. At binalik ako sa ZPiso dashboard. So ito na po yung audit status ko guys, processing pa daw. At hinintay ko po ito mga ilang minuto. Nang inopen ko ulit ang ZPiso dashboard, ito na po yung result guys. Failed po ang aking audit status. Ito na po yung sinasabi ko na ni-reject na naman ang application ko. Pero kinabukasan, tumawag na naman sa akin. At nag-text ng text na qualify daw ako sa kanilang loan offer. O diba natapos na lang ang aking application, wala po tayong repayment plan na nakita. Paano kung na-approve ako? Tapos pag disburse na ng loan ko, kalahati na lang yung natanggap ko. Hindi na scam na naman tayo. Kaya mag-ingat po tayo sa ganitong ula guys. So dito naman po tayo sa pangatlong ula na in-applyan ko guys, na hindi pa rin nagpapakita ng repayment plan. At ayan po, inopen ko na naman ang Play Store para i-download ang cash loan app na ito. Ito po ay ang Valley Loan. At nandito pa naman siya sa Play Store hanggang ngayon. So nang na-install ko na siya at aking inopen, ito po ang kanilang introduction. So wala pa rin tayong choice kundi i-agree itong kanilang permissions. At pag-click ko sa agree, ay ito na po yung next na nag-pop up, ang kanilang privacy or policy. So wala pa rin tayong choice kundi i-click itong agree. At pag pindot nitong agree, so ganun pa din po ang gagawin natin. Ilagay ang ating mobile number and then kukunin yung code na isend sa ating nilagay na contact number. Katapos ko na fill upan ito, pinindot ko na itong login. At ito na po yung mga personal information na kukunin nila sa atin guys. Actually guys, parang magkapareho lang po sila sa ZPiso. Parang isang sistema lang po sila guys. At parang isa lang nang may-ari dito. O diba guys, pareho lang kanilang format sa kanilang application form. So ipa-fast forward ko lang ito guys ha. Kasi magkapareho lang po talaga sila sa ZPiso. Yung pangalawang ula na ni-reveal ko. Panoorin nyo guys dito sa bandang huli guys. O see, nanghihingi pa rin sila ng ibang documents. Parang tayo lang niloloko nitong mga cash loan app na ito guys. Kaya mag-ingat po talaga tayo. At ayan po, may face recognition din sa bandang huli. At pagkatapos ng face recognition, ay ganun pa rin po, ibabalik tayo sa Valley Loan dashboard. At processing pa po ang nakalagay sa ating audit status. At nakalipas ng ilang minuto, ay ito na po ang result. O see, wala po tayong repayment plan na nakikita sa kanilang application form. At ayan, ni-reject na naman ang application ko guys. Pero salamat din dahil ni-reject nila ako. Baka pagtanggap ng niloan ko, kalahati na lang yung na-receive ko. Kaya once again, mag-ingat pa rin sa ganitong ula. So ngayon guys, dito na po tayo sa aking pang-apat na ula na aking in-applyan, na hindi pa rin nagpapakita ng repayment plan. So dumaan naman ulit ako sa Play Store at hinanap ang cash loan app na ito. At ang pangalan ng ula na ito ay Suki Loan. So nung na-install ko na siya at inopen, ay ito po yung kanilang introduction. So wala pa rin tayong choice kundi i-agree itong kanilang privacy policy. At ayan, nandito na po tayo sa dashboard ng Suki Loan. At nang pinindot ko na itong apply, ay kailangan pa rin nating i-verify ang ating mobile number. At ilagay ang code na sinend nila dito sa baba. At pag login ko dito guys, ay ito po yung mga information na hingiin nila. So ibang sistema din dito guys. Nasa una po yung pagkuha ng ating valid ID. So ang mga valid ID na ina-accept dito sa Suki Loan guys ay ito: UMID, GSIS ID, SSS ID, PRC ID, Passport, PhilHealth,
driver's license, pag-ibig, voter's ID, at national ID. So driver's license pa rin ang pinili ko dito guys. At pagkatapos kong pinictura ng aking valid ID, ay hihingiin din nila ang ating ID number. At pagkatapos niyan, ito na po ang next page. Saka na natin fill upan ang ating personal information. Like ang ating first name, middle name, last name, birthday, gender, education level, marital status, children number kung ilan ang anak natin, ang ating current address, monthly income, kung ano ang ating occupation, company name, ang ating email address, at ang ating loan purpose. At ang next nilang kunin sa atin guys ay ang emergency contacts. So 4 ang kinakailangan nila guys. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys, ay hinihingi na nila ang ating withdrawal information. So wala pang repayment plan na ipinakita, withdrawal information na kaagad. At may nakalagay pa, GCash 10 minutes, real-time arrival. So may dalawa pa tayong pagpipilian dito guys sa withdrawal option. Kung pipick upin ba natin sa RD Pawn Shop or M. Luelier or itong online transfer tulad po ng GCash, PayMaya, GrabPay or meron ding bank transfer. So pinili ko po dito guys ay ang aking GCash. At ayan po, kailangan pang i-update ang ating GCash account. So naninigurado talaga sila guys. So yun, nilagay ko po ang aking GCash number at nilagay ko yung code na sinend nila sa aking GCash number. And then, pinindot ko na itong confirm. At pag pindot ko nitong confirm dito sa baba, ito na po ang nag-pop up. So parang waiting na po ako sa aking credit score. At ito na po ang result guys. Sorry, loan disapproved. So ayan, nireject naman ako sa pula na ito. So buti na lang kasi hindi naman sila nagpapakita ng repayment plan eh. So yun lamang po guys, hanggang sa susunod ko pa pong mga a-applyang mga ULA. Abangan nyo lang po dahil lahat po ng online lending application na dadaan sa aking newsfeed, maging sa aking Facebook account man or dito sa YouTube, ay a-applyan ko talaga yan. Kaya abangan nyo lagi aking mga i-upload na mga videos, mga reviews and honest experience sa mga ULA. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong video na i-upload. Goodbye. God bless.